Praise the Lord, praise the Lord. Glory to God, glory to Jesus. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At patuloy po natin ipinapaabot ang ating pagluluwalhati at pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ang ating pong patuloy na pagbibigay galang at pagrespeto sa mga taong nilangisan ng ating minamahal, ng ating dakilang Diyos, ang ating kagalang-galang minamahal na Pastor, Evangelist Wildis Rada Almeida at ang ating kagalang-galang na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Di po natin makakalimutan, mga minamahal, ang kanila pong pagpapagal, sakripisyo, ang kanila pong mga pagtuturo at pangangaral. Yan po ang naiwan sa atin, mga minamahal. At iyan po ang ating nilalakaran upang tayo magmana ng buhay na walang hanggan. Purihin ang ating napakabait na Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon at binabati ko rin po ang lahat ng ating mga kapatiran dyan po sa dako ng Abu Dhabi, sa dako po ng Fujairah, sa lahat po ng ating mga kapatid na umaantabi at nanonood ng banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. Pagpalain po tayong lahat ng ating mabait na Diyos. Mga minamahal, pag-aralan po natin ng isang napakahalagang bagay sa buhay ng Kristiyano na ito po ay dapat taglay ng isang mananampalataya. Pag-aralan po natin, mga minamalang pag-iibig sa Diyos. Amen. Basahin po muna natin, mga kapatid, ang ating talata. Dito po tayo sa Mark chapter 12, verse 30. Marcos 12:30. In the book of St. Mark chapter 12, verse 30. And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength. This is the first commandment. Marcos Kapitulo 12, versikulo 30. At iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo, at ng buong lakas mo. Amen. Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos at ang Diyos pong magpala sa pagbabasa ng kanyang banal na salita. Mga minamahal, iibigin natin ang Panginoon nating Diyos ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa, buong lakas. Amen? Kaya pagka nasa pananambahan tayo, napakaganda po nitong i-apply. Amen? Kasi pag tayo ay laylo, tayo ay, yung pangit yung term na tamad no? Pero sinabi ko na no? Pag tatamad-tamad tayo maglingkod, magpuri sa mahal na Panginoon, hindi malugod ang Diyos. Amen? Mahirap damhin ang presensya ng mahal na Panginoon kapag hindi po tayo masigasig. Ibig sabihin, dapat buong lakas. Lalo na po yung buong puso. Napakahalaga nun, mga kapatid. Buong puso. Kasi minsan ang paglilingkod ng ibang Kristiyano parang sumusunod lang po ba sa agos? Hindi talaga masasabing totoong paglilingkod. So hindi natin masasabi na iniibig natin ang Diyos. Kaya nga, buong lakas, buong isip, buong puso, buong kaluluwa, ganun natin dapat ibigin ng Diyos, mga kapatid. Ang ibigin ng Diyos, mga minamahal, ito po ang pinakamahalaga. Amen? Na dapat gawin at sundin ng mga mananampalataya. Hindi lahat, mga kapatid, take note, mga kapatid, hindi po lahat nang naglilingkod sa Diyos ay umiibig sa Diyos. Amen? Hindi ko mo naglilingkod sa Diyos ay umiibig sa Diyos. Parang yung pagpasok bilang worker. Tatlong klase po yan. Merong tinawag talaga pinili ng Diyos. Kahit anong gawin mo, wala kang magagawa, dadalhin ka ng Diyos. Tatawagin, ilalagay ka bilang manggagawa.
Yung isa naman, yung willing ka talaga. Gusto mo talaga. Ikaw talaga ang may gusto. Maganda po yun. Yung gusto ng Diyos at yung gusto mo. Kasi parehas yun, magsisikap ka. Doon sa gusto ng Diyos, yun ang pinaka-the best. Kasi kahit ayaw mo, wala kang magagawa. Magpapatuloy ka. Dahil ang Diyos ang may gusto. Kapag gusto mo naman, magsisikap ka kahit anong hirap ang maranasan mo dahil gusto mo. Meron naman po, umiiwas lang sa problema. Umiiwas sa kahirapan, nagtatago sa pastoral house. Gustong mag-worker kasi sawa na sa buhay na may pinagtataguan sa labas. Kaya gusto sa loob. So, yun po yung mga hindi tumatagal. Ganun po yung paglilingkod natin sa Diyos. Kapag nasa puso natin, kahit anong mangyari, magpapatuloy tayo na maglingkod sa mahal na Panginoon. Kahit anong makita natin, kahit hindi gwapo ang preacher nyo, baliwala yan. Dahil ang gusto natin ay ang maglingkod sa Diyos. Dahil iniibig natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ang umiibig sa mahal na Panginoon, pumalakpak ng malakas. So dahil hindi nga lahat ng naglilingkod sa Diyos ay umiibig sa Diyos. Tingnan niyo po sa Bible. Si Judas, di ba? Halos araw-araw kasama na siya ng mahal na Panginoon. Kasama siya ng mga mananampalataya. Nakita ni Judas ang mga milagrong ginawa ng Panginoon. Nakita ni Judas, mga minamahal, kung paano mangaral ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kung paano patunayan ng ating mahal na Panginoon na totoong may pangako ang Diyos. Pero si Judas, hindi niya inibig ang mahal na Panginoon. Anong ginawa ni Judas? Nagtaksil siya. Kaya nga ngayon, yung pangalang Judas, parang naging pangit na sa pandinig eh. Kailangan lang kasi natin pag-aralan, kaya binabanggit natin eh. Di ba? Pero, dahil sa Biblia, ginawa niya yon, parang pangit tuloy yung pangalan niya. Parang Lucifer. Ano nga bang talagang pangalan ni Satanas? Alam niyo po? Kayo po, yung mga eskolar at saka yung mga talagang matatalino. Ha? Si Kuya Enjo, ano ba talagang pangalan ni Satanas? Lucifer ba? Nabasa natin? Naririnig lang natin eh. So kung yun nga ang pangalan niya, yun po'y napakagandang pangalan noon. Nung hindi pa siya nagre-rebelde sa Diyos. Pero nung nagrebelde na siya, nawala na yung pag-ibig niya sa Diyos, ngayon, iyon na yung pinakapangit na pangalan. Kasi nagrebelde siya. So tayong mga Kristiyano na umiibig sa mahal na Panginoon, dapat nasa puso natin. Amen? Kasi pag nasa puso natin, nasa isip natin, doon po mga minamahal, papasok yung lakas ng paglilingkod sa Diyos. Buong lakas natin paglilingkuran ng mahal na Panginoon. Dahil itinutulak ng puso natin. Idinidikta ng ating puso at ng ating isipan, kaya buong lakas paglilingkuran natin, iibigin natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, dagdagan po natin ang ating verse. Dito po tayo sa Matthew chapter 22, 37 to 40. Praise the Lord. The Gospel according to St. Matthew, chapter 22, verse 37 to 40. Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. This is the first and great commandment. And the second is like unto it.
thou shalt love thy neighbor as thyself. On these two commandments hang all the law and the prophets. Hallelujah, praise the Lord. Sa aklat po ng Mateo, ang kabanata ay 23, 22, ang talata ay 37 hanggang 40. At sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. Ang pangalawang katulad ay ito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito'y nauwi ang buong kautusan at ang mga propeta. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, tingnan niyo po, napakaganda ng mga talatang ito. At kung ito'y maipapamuhay natin, kaya po ba natin ipamuhay ito? Mga kapatid, ito po'y napakasarap basahin at pakinggan. Pero ang katotohanan, hindi po ito madali. Amen? Hindi madali. Pero kung ito ay maipapamuhay natin, magagawa po natin itong utos ng ating pinakamamahal na Panginoon na ito. Kaya nga ang sabi dito, mga minamahal, doon po sa last verse, sa dalawang utos na ito'y nauuwi ang buong kautusan at ang mga propeta. Covered niya lahat. Kapag itong utos na ito, mga kapatid, ibigin natin ang Diyos, ang mahal na Panginoon, ng buong puso, ng buong isip, ng buong kaluluwa, ng buong lakas. At ang ikalawa, ang katulad, sabi nito, ang pangalawang katulad ay ito, iibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang kautusan na ito, mga kapatid, pasok na po lahat. Parang naalala ko yung sabi ng teacher ko, pag kayo'y mag-aasawa, ang piliin nyo, mabait. Kaya nga pag tinatanong, maganda ba yung asawa mo? Mabait. Masipag ba? Mabait po ang asawa ko. Pogi ba? Mabait po. Matangos ba ang ilong? Ay, ang bait po ng asawa ko. Diba? Maputi ba? Mabait po. Ibig sabihin, pag mabait, covered niya lahat. Amen? Pero lalo na sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Sa pagsunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon, kapag inibig mo ang Diyos ng buong puso, buong isip mo, buong kaluluwa mo, at ibigin mo ang kapwa mo, nang tulad sa iyong sarili, nagawa mo na ang kautusan. Nasunod na natin ang kautusan, mga minamahal. Sa dalawang kautusan na ito, mga kapatid, na uuwi ang lahat ng kautusan. Ibig sabihin, nasusunod na natin. Amen? Dahil kapag iniibig mo ang Diyos, hindi mo titingnan yung pagsubok. Kung makita mo man ang pagsubok, hindi ka nang lulupaypay dahil sa pagsubok. Nakikita mo lang, nararanasan mo lang ang pagsubok, pero hindi ka napapadaig sa pagsubok. Meron bang bibi o pato na kapag lumangoy, ang ulo nasa ilalim ng tubig? Di ba? Tuwing lalangoy ang pato, mga kapatid, palaging nasa ibabaw yung ulo niya. Amen? Ibig sabihin, kahit ano yung nararanasan natin, palaging nasa ibabaw yung pananampalataya natin. Amen? Nandun yung pag-ibig natin sa mahal na Panginoon, pag-ibig natin sa kapwa natin. Kaya sabi ko sa inyo, masarap pakinggan, masarap pag-aralan, masarap basahin ng talatang ito. Hindi ito ganun kadali gawin. Amen? Pero napakapalad natin kapag ito'y naisasagawa, naisakatuparan natin. Dahil 100% kandidato talaga tayo sa langit. Sa buhay na walang hanggan. Mga minamahal. Yun lang, ibigin yung kapwa, ayun ang hindi madali. Ano? Mahal na mahal mo? Iniibig mo? Kasi ginagawa ang gusto mo?
Iniibig mo ang kapwa mo dahil ano? May iniaabot sa'yo? May ibinibigay ba? Kaya iniibig natin yung kapwa natin? Ha? Pabor tayo kasi pinapaboran tayo. Mahalaga sa atin sapagkat may pakinabang tayo sa Kanya. Hindi yon ang totoong pag-ibig sa banal na kasulatan. Amen? Kapag ibigin mo ang kapwa mo, meron dyan sinasabi ng Biblia, pati kaaway mo, ibigin mo. Amen? Pati pala kapitbahay mo. Amen? Katabi mo, ibigin mo. Amen? Kapatid mo sa mahal na Panginoon, ibigin mo. Pinagpapala at hindi, mahalin mo. Amen? Dahil yun ang sabi ng banal na kasulatan. Ang totoong umiibig sa Diyos, iniibig niya yung kapwa niya. Amen. Palakpakan natin ang ating mabait na Diyos. Dagdagan po natin ang ating verse. Dito po tayo sa Levitico 19:18. The third book of Moses, called Leviticus, chapter 19, verse 18. Thou shalt not avenge, not bear any grudge against the children of thy people, but thou shalt love thy neighbor as thyself. I am the Lord. Levitico Kapitulo 19, versikulo 18. Huwag kayong manghihiganti o magtatanim laban sa mga anak ng inyong bayan, kundi ibigin ninyo ang inyong kapwa na gaya ng inyong sarili. Ako ang Panginoon. Amen. Amen. Palakpakan natin muli ang ating mabait na Diyos. Huwag kayong manghihiganti o magtatanim laban sa mga anak ng inyong bayan, kundi iibigin ninyo ang inyong kapwa na gaya ng inyong sarili. Ako ang Panginoon. Dagdagan ko mga kapatid, ako na po ang babasa sa Tagalog. Mateo 5:44. Datapat sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig. Ito yung mahirap gawin, mga minamahal. Amen? Iibigin mo yung kapwa mo, madali pa yun eh. Pero yung ibigin mo ang kaaway mo, iniibig nyo ba? Iniibig nyo po. Ibig sabihin, may kaaway kayo. Siguro, pwede inaaway tayo. Pero ang Kristiyano, hindi nakikipag-away yan eh. Yan ang totoong umiibig sa Diyos. Amen? Dahil iniibig natin ang Diyos, iniibig natin ang kapwa natin, wala tayong kaaway. Amen? Yun nga, pwede tayo ang inaaway, inuusig tayo, pinagwiwikaan tayo ng hindi maganda, pero tayo, ang ginagawa natin, tiis lang. Amen? Tiis. Tiisin natin, mga minamahal. Kasi ayaw nating magkasala tayo sa mahal na Panginoon. Kaya ang ginagawa natin, tinitiis natin, ipinapanalangin na lang natin. Ibigin na lang natin, gantihan na lang natin ang mabuti, yung masama na ginagawa sa atin. Yan pa ang isang mahirap gawin. Mga kapatid, yung gagawa tayo ng hindi maganda, tapos susuklian natin ng maganda. No? Yung sinasabing pag binato ka ng tinapay, baligtad, no? Pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Wala namang batong malambot. Kaya nga bato, pero may tinapay na matigas. Meron pang napakakunat. Dito sa UAE, marami niyan. No? Kaya pag binato mo ng tinapay na matigas at makunat, masakit din po yun eh. Kaya mas maganda talaga yung gawa. Ginagawang ka ng hindi maganda, gawan mo naman ng mabuti. Amen? Mahirap mang gawin yan, pero pag nagawa natin yan, mga kapatid, yan ang nasusulat sa Biblia. Talagang balibalik na rin mo man. Ikaw talaga yung umiibig sa Diyos. Hindi sa salita, mga minamahal.
Talagang pag nagawa mo yan, hindi sa salita, dahil nagawa mo. Hindi mo sinabi, nagawa natin. Napakahirap gawin, pero pag nagawa natin, mga minamahal, covered niya lahat. Amen? Talagang maisisigaw mo, mahal na Panginoon, iniibig kita. Mahal na Panginoon, mahal na mahal kita. Talagang maisisigaw mo yan. Iiyak ka sa agalakan. Kahit papasinungalingan yan, mga kapatid, hindi talaga. Talagang totoong iniibig natin ng Diyos dahil iniibig natin ang kapwa natin. Dahil, tingnan niyo po mga kapatid, sa last verse tayo, 1 John 4:20. In the book of 1 John chapter 4 verse 20. If a man say, I love God, and hateth his brother, he is a liar. For he that loveth not his brother, whom he hath seen, how can he love God, whom he hath not seen? Unang 1 Kapitulo 5, Unang 1 Kapitulo 4, versikulo 20. Kung sinasabi ng sino man, ako'y umiibig sa Diyos, at napupuot sa kanyang kapatid, ay sinungaling. Sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakita, ay papaano makakaibig siya sa Diyos na hindi niya nakikita. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating mabait na Diyos. Kung sinasabi natin, mga kapatid, na iniibig natin ang Diyos, yung Diyos na hindi natin nakikita, iniibig natin. Paano yun? Gayong ang kapwa natin, nakikita natin, hindi natin magawang ibigin. Paano mo pa sasabihin iniibig mo ang Diyos na yung kapwa mo, hindi mo magawang ibigin? Ano ang sabi dyan, mga kapatid? Katulad tayo ng sinungaling. Hindi totoo. Amen? Kaya nga mapapatunayan natin sa sarili natin na talagang iniibig nga natin ang ating mabait na Diyos kung ang kapwa natin nagagawa nating ibigin. Amen? Kapag yung kapwa natin lumapit sa atin, kaya nating ibigay, bigay natin. Kapag lumapit sa atin, nagpapakumbaba, tanggapin natin. Amen? Yan ang totoong umiibig sa kanyang kapwa. Umiibig sa Diyos. Ito'y matibay nating mapanghahawakan, mga kapatid, na tayo ay tagalangit na. Tayo ay tagapagmana na ng buhay na walang hanggan. Amen? Walang ibang nakagawa nito sa panahon natin ngayon, mga minamahal. Walang iba kundi ang ating minamahal na mga magulang sa mahal na Panginoon. At yung mga maraming Kristiyanong naturuan ng ating beloved honorable parents in the Lord, naturuan tayo, mga minamahal, sa aral ng Diyos. Mga minamahal, ito'y makikita natin sa ating iglesia. Although hindi lahat, mga minamahal, hindi lahat. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi lahat ng naglilingkod sa Diyos ay umiibig sa ating dakilang Diyos. Hindi lahat. Pero ang karamihan sa atin, mga minamahal, ay totoong umiibig sa ating mahal na Panginoon. Dahil tayo naturuan, mga minamahal, hindi natin magagawang magpatuloy na maglingkod sa mahal na Panginoon kung hindi natin ito na isasagawa. Amen? Sino sa atin ang nakaranas na yung kapatid natin lumapit sa atin, nagkamali na patawad natin? Lahat ng nakaranas magsabi ng amen. Ilang beses? Marami po ba? Yung naranasan nyo? Alam nyo, mga kapatid, isa pa to sa hindi madaling gawin. Kapag yung paulit-ulit ng paulit-ulit, ang totoo niyan talaga nakakasawa. Amen? Pero pag asawa po, hindi dapat pinagsasawaan. Amen? Kahit paulit-ulit ang asawa mo na makulit. Yan ang ibinigay ng Diyos eh. Ipinag-pray mo ba yan? Baka naman hindi mo ipinag-pray yan, kaya ganyan. So, hindi dapat pagsawaan.
Amen? Ganun ang paglilingkod natin sa mahal na Panginoon. Hindi pinagsasawa. Amen? Patuloy man tayong nakakaranas, mga minamahal, ng bagay na hindi natin kagustuhan, pero ang paglilingkod sa Diyos, hindi natin dapat pagsawaan. Kung paulit-ulit man, mga minamahal, paulit-ulit nating gagawin ang kalooban ng mahal na Panginoon. Paulit-ulit nating sasabihin na iniibig natin ang ating mahal na Panginoon. At yan ay paulit-ulit nating i-apply sa ating kapatid sa mahal na Panginoon. Amen? Bilang tayo ay mga tagalangit, tunay na anak ng Diyos. So napakasarap maramdaman, mga minamahal, na ito'y naisa sa gawa natin. Amen? Yung totoo, mga minamahal. Ako po, mga kapatid, masasabi ko po sa inyo, masarap sa pakiramdam ang ibigin mo ang kapwa mo. At yan ay kahit na hindi mo sabihin iniibig mo ang Diyos, basta ibigin mo yung kapwa mo dahil yun ang ating last na nabasa. Amen? Kapag pala iniibig mo ang kapwa mo, kahit hindi mo na sabihin sa labi mo, nangangahulugang iniibig natin ang Diyos. Amen? So napakasarap nito maramdaman. Nararamdaman nyo ba? Parang hindi. Mga minamahal, paggawain ng mahal na Panginoon, dahil iniibig natin ang Diyos buong puso, buong isip, buong lakas at buong kaluluwa. Amen? Hindi mo pagsawaan ang salita ng mahal na Panginoon. Kung kami pagsawaan nyo, pero wag ang salita ng Diyos. Amen? Wag nating pagsawaan ang salita ng mahal na Panginoon. Wag nating pagsawaan ang gawain ng ating mahal na Panginoon. Kanina lang, mga minamahal, meron ako na i-encounter through chat, mga kapatid, na nandun ang kanyang dahilan. Kaya hindi niya mapaglingkuran ng mahal na Panginoon. Hindi niya hindi siya maka-attend sa gawain ng mahal na Panginoon. Nandun ang kanyang dahilan. Mga kapatid, ang dahilan hindi nawawala. Parang sa bahay yan, hindi ako maka-attend sapagkat marami akong aasikasuhin. Marami akong lilinisin at aasikasuhin sa bahay. Kaya hindi ako maka-attend. Hindi nawawala yun. Lahat. Hindi nawawala yun. Yung aasikasuhin, hindi nawawala yun, mga kapatid. Pero wag natin gawing dahilan. Amen? Ang gawin natin, pag sumikapan po natin na masunod natin. Maka-attend tayo sa gawain ng mahal na Panginoon. Makasamba tayo sa ating mabait na Diyos. Dahil dito na nga natin maipapakita sa mahal na Panginoon na iniibig natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Dahil kung mismo sa mahal na Panginoon hindi natin kayang gawin, paano sa kapwa natin, mga minamahal? Kaya kapag tayo'y nasa pananambahan, dito man lang makabawi tayo, mga minamahal. Dahil sa inyong trabaho, sa inyong mga pribadong lugar, pribadong trabaho, mga minamahal, hindi natin magawa yan ang lubusan. Pero dito sa bahay-sambahan, mga minamahal, kaya pagpasok pa lamang natin ang ating pinagdarausan, mga minamahal, ilagay na po natin ang puso natin, isentro na natin ang ating puso, ibigay na natin ang ating isipan sa mahal na Panginoon. Hanggat maaari sa gawain, hindi ka nakikipag-usap. Amen? Maliban kapag importante, mga kapatid, iba po yung nagkukwentuhan kaysa doon sa merong kalang sinasabi na mahalaga. Kapag tayo nasa bahay-sambahan, nakatutok ang ating puso at isipan sa mahal na Panginoon. Amen? Kapag nagpuri tayo, talagang may buong lakas. Nasa puso, buong lakas na pinupuri natin ang mahal na Panginoon. Pinapasalamatan natin ang ating dakilang Diyos. Kapag alam natin ang awitin, mga minamahal, umawit tayo, mga minamahal. Ibuka natin ang labi natin sa pagpupuri sa mahal na Panginoon. Dahil dito tayo makababawi, mga minamahal, sa ating mahal na Panginoon. Hindi man sapat, hindi natin talaga mababawi, pero dito magagawa natin, mga kapatid, malugod ang ating mahal na Panginoon.
Amen? So buong puso, buong lakas na paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Kapag buong puso, mga minamahal, tulad ng sinabi ko, hindi natin makikita, mga minamahal, ang katitisuran. Hindi ka mapapanghina ng anumang gawa ng kaaway sa buhay mo dahil ang puso mo ay nagmamahal sa Diyos. Nagmamahal tayo sa kapatid natin sa mahal na Panginoon. Amen? So magagawa nating manalangin ng taus-puso sa mahal na Panginoon. Kung meron tayong nalalamang kapatid natin na nangangailangan sa pamamagitan ng taus-pusong panalangin, magagawa natin. Dahil iniibig natin ang kapwa natin. Iniibig natin ang ating mabait na Diyos. Amen? Bawat yugto ng gawain ng mahal na Panginoon, ito'y gintong napakahalaga sa atin. Bawat sandali, mga minamahal, sa bawat yugto ng gawain ng mahal na Panginoon, sa bahay-sambahan ng mahal na Panginoon, bawat yugto ng gawain ay napakahalaga sa atin, mga kapatid. Dapat wala tayong pinapalampas, mga minamahal. Lahat ay maging makabuluhan sa atin. Mula sa simula, hanggang sa huling bahagi, hanggang nga sa pag-uwi natin, hanggang sa paglalakad natin, mga minamahal, damang-dama pa rin natin ang pag-ibig natin sa mahal na Panginoon. Sa pagbaba pa lang natin ng building na ito, habang tayo lumalabas, nandun pa rin, mga minamahal, damang-dama pa rin natin ang ating pasasalamat sa mahal na Panginoon. Na minsan pa tayong nakapanambahan, minsan pa nating napuri ang ating mahal na Panginoon, minsan pa tayong nakaiyak sa ating mahal na Panginoon. Amen? Kung tayo may iyak na nang iyak sa mga problema, iba po yung pag-iyak natin sa ating mahal na Panginoon. Amen? Dahil itiiyak ng kagalakan, mararamdaman mo, mga minamahal, hindi lamang tayo ang nagmamahal sa Diyos, higit sa lahat, ang Diyos ang nagmamahal sa atin, mga minamahal. Dahil, mga kapatid, kahit sa kabila ng ating mga kahinaan at pagkukulang, nararamdaman natin ang ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin, ganun tayo minahal ng ating dakilang Diyos. So hindi natin kayang tumbasan ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Yun man lamang sa gawain ay madama ng mahal na Panginoon at makita tayo, mga minamahal, sa ating katapatan na laging makabuluhan at buong puso nating isinagawa ang ating pagsamba sa mahal na Panginoon. Huwag nating ugaliin, mga minamahal, na parang matapos lamang ang gawain, mga kapatid, masabing tayo ay naka-attend sa gawain ng ating mahal na Panginoon, pero hindi natin lubos na naramdaman ang pag-ibig ng mahal na Panginoon sa bahay-sambahan na ito, sa pagsamba natin sa mahal na Panginoon. Hindi rin natin maipadama sa Diyos na iniibig natin ang mahal na Panginoon dahil wala sa puso natin, wala sa isip natin. Kung nasa isip natin, ang isip natin nagwa-wandering. Hindi malaman kung saan pumupunta ang ating kaisipan. Nandito tayo sa bahay-sambahan. Paano natin maipadama sa Diyos ang ating pag-ibig sa Kanya? Nandito tayo sa bahay-sambahan, ang isip natin wala dito, ang puso natin wala dito. Kaya sabi nung nag-MC kanina, kalimutan muna natin ang ating mga suliranin, ang ating mga problema. Humarap tayo sa mahal na Panginoon. Noong unang panahon, mga minamahal, bago makipag-usap ang ating mahal na Panginoon, bago siya bumaba sa tolda, dahil wala namang chapel noong panahon na yun na sila'y nasa disyerto, ang mga anak ng Diyos. Ilang araw muna silang naglilinis, physically. Naglilinis sila bago sila humarap. Bababa ang presensya ng Diyos, makikipag-usap kay Moises. Ang taong bayan nasa likod ni Moises. Lahat sila'y pawang malinis. Physically, naglilinis sila ng kanilang kasuotan at ng kanilang katawan sapagkat sila'y haharap sa Diyos, sa hari ng mga hari, sa Panginoon ng mga Panginoon. So tayo, mga minamahal, yung sinasabi ng Biblia na hubarin mo ang iyong panyapak kapag ikaw ay nakatungtong sa banal na lupa. Ngayon, nandito ay sa banal na lugar. Humaharap tayo sa mahal na Panginoon. Hari ng mga hari. Banal ang Diyos. Wala siyang katulad. Siya yung Diyos na mamahalin natin. Kaya humarap tayo sa mahal na Panginoon. Katulad ngayon, ipadama po natin sa mahal na Panginoon
na tayo ay totoong sumasamba, na tayo ay totoong nasa harap ng ating mahal na Panginoon. So habang tayo umaawit sa mahal na Panginoon, mga kapatid, isipin mo na kaharap mo ang mahal na Panginoon. Mga minamahal, sa bahay-sambahan ng mahal na Panginoon, tayo mang magkakapatid sa mahal na Panginoon ay magkakasama, magkakahalubilo. Pero mga kapatid, kaya tayo nandito. Ang ating kaulayaw, walang iba kundi ang ating mahal na Panginoon. Ang ating kaulayaw, mga minamahal, ay ang presensya ng Diyos. Habang tayo umaawit ng isang awitin, mga minamahal, huwag tayong umalis sa lugar na ito na hindi natin naipadama sa mahal na Panginoon at hindi natin nadama ang pag-ibig ng mahal na Panginoon. Ibigin natin ang Diyos, mga kapatid, ng buong puso, buong isip, buong lakas. Kung mayroong malungkot, kung mayroong nakakalungkot na pagkakataon, ay ang pagkakataong naging malayo ka sa mahal na Panginoon. Pero kung mayroong masayang pagkakataon, ito na yon. Na lagi mong maramdaman na ikaw ay malapit sa mahal na Panginoon. Ibigin natin ang mahal na Panginoon ng buong puso, buong isip, hindi mo man hingin sa mahal na Panginoon, ibibigay ng mahal na Panginoon. Dahil inibig mo siya. Mga minamahal, kanina naramdaman ng inyong abang likod. Sabi ko, mahal na Panginoon, parang napakalayo mo. Nandun ang aking pagsisisi sa mahal na Panginoon. Minsan ang dahilan kung bakit malayo ang mahal na Panginoon, hindi tayo lubos na nakapagsisi sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi magiging masaya ang ating pagsamba sa mahal na Panginoon kung hindi natin mararamdaman. Kailangan nating maramdaman na iniibig natin ang ating mahal na Panginoon. Kailangan din po nating maramdaman na tayo iniibig ng ating mahal na Panginoon. Alam natin, mga kapatid, alam natin yan na tayo iniibig ng mahal na Panginoon. Dahil hanggang sa ngayon, narito tayo, ano man ang ating pinagdaraanan, hindi tayo binibitawan ng ating mahal na Panginoon sapagkat tayo iniibig ng ating mahal na Panginoon. Bata pa man tayo ibinabang ng mahal na Panginoon sapagkat tayo iniibig ng mahal na Panginoon. Pero kailangan, mga minamalay, maramdaman po natin na iniibig tayo ng mahal na Panginoon. At maipadaman natin na iniibig natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi, mga kapatid, hindi bumaidaos lamang, hindi masabing tayo nakatin. Kailangan maramdaman natin ang kahulugan ng ating pagsamba sa mahal na Panginoon. Kailangan nating maramdaman ang ibig sabihin ng ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Pag maging masaya tayo sa pag-ibig at sa presensya ng ating pinakamamahal. Dito lamang tayo inaaliw ng ating mahal na Panginoon. Lubos natin
Kung maalala natin sa Biblia, tinawag ng Panginoon si Pedro. Ang sabi ng mahal na Panginoon, Pedro, iniibig mo ba ako? Sabi ni Pedro, mahal na Panginoon, iniibig kita. Muling nagsalita ang mahal na Panginoon, Pedro, iniibig mo ba ako? Sabi ni Pedro, Panginoon, iniibig kita. Sabi ng mahal na Panginoon, ibigin mo ang aking mga tupa. Muling nagsalita ang mahal na Panginoon, Pedro, iniibig mo ba ako? Sabi ng mahal na Panginoon kay Pedro, Pedro, alagaan mo ang aking mga tupa. Ganon tayo kamahal ng Diyos. Sapagkat tayo ang tunay na mga tupa ng ating mahal na Panginoon. Ipinagbilin tayo ng ating mabait na Diyos. Kung sa panahon natin mga minamahal, ipinagbilin tayo sa ating minamahal na mga magulang sa mahal na Panginoon. Kaya gano'n na lang mga sakripisyo, pagpapagal, hirap na dinanas ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon upang tayo'y kanilang alagaan. Ngayon na tayo'y natuto na, pahalagahan po natin mga minamahal. Naturuan tayo kung paano natin paglingkuran ang mahal na Panginoon. Yan ang totoong paglilingkod, tunay na pag-ibig natin sa mahal na Panginoon. Pedro, mahalin mo, alagaan mo ang aking tupa. Yan ang ibig sabihin ng ating pinag-aralan, mga minamahal. Ibigin mo ang iyong kapwa. Sapagkat ang kapwa mo, ang bawat isa sa atin, ay ang tupa ng mahal na Panginoon na tinutukoy niya kay Pedro. Mahalin mo ang kapwa mo. Mahalin mo ang tupa ng ating mahal na Panginoon. Mahalin mo ang sariling kaligtasan mo. Dahil ikaw ay tupa ng Diyos. Ang anumang meron tayo ay pinagpagalan ng mga tao ng Diyos, mga minamahal. Alagaan natin ang sarili natin, mga minamahal, upang tayo makapagpatuloy ng paglilingkod at magmana ng buhay na walang hanggan. Huwag mong pagsawaan na itangis sa mahal na Panginoon. Huwag mong pagsawaan iluha sa mahal na Panginoon. Ang sarili natin, mga minamahal, sarili na natin yan. Kaya nga dito sa bahay samahan, dito natin maipadarama sa mahal na Panginoon. Dito ka makakaiyak sa mahal na Panginoon. Dito mo masasabi sa mahal na Panginoon. Lahat-lahat dito mo masasabi sa mahal na Panginoon. Manalangin tayo. Kausapin natin ang mahal na Panginoon. Huwag mong pagsawaang iluha sa mahal na Panginoon ang sarili mo. Ang sarili natin. Mga kapatid, meron tayong bisita. Bago tayo sa ating pananalangin, una tayo nagpapasalamat sa mahal na Panginoon na meron po tayong baguhan. Makinig ka po, kapatid. Kapatid, merong 4 na reglamento ng kaligtasan. Gusto kong maunawaan mo ito. Bagamat hindi ako nakatingin sa iyo, makinig ka. May 4 na reglamento ang kaligtasan. Una, pananampalataya sa nag-iisang Diyos. Kapag wala kang faith, hindi ka maging kalugod-lugod sa Diyos. Kailangan mo ng faith. Dumalo ka ng dumalo para marinig mo ang Word of God dahil ang faith nang gagaling sa pakikinig ng Word of God. Pangalawa, pagsisisi. Kailangan mong magsisi. At para lubusang mapatawad ang iyong kasalanang pagsisisihan, kailangan mo ng bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. 3 reglamento, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. 4, bautismo ng Espiritu Santo. Maririnig mo may mga umiiyak. Yan ay presensya ng mahal na Panginoon. Binabautismohan tayo. Lagi nating nadarama ang presensya ng Diyos. Yan ang 4 na reglamento. Ngayon, tanggapin mo ang mahal na Panginoon bilang Diyos, tagapagligtas at hari ng iyong buhay. Itaas mo ang iyong kamay, ipikit mo ang iyong mata.
Tao sa puso mong sambitin sa labi mo ang katagang ito. Mahal na Panginoong Yesus. Lumalapit ako sa iyo. Nagpapasalamat sa iyong mga salita na aking napakinggan. Mahal na Panginoong Yesus, ako'y nagpapakumbaba. Humihingi ng tawad sa aking mga kasalanan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa oras na ito. Mahal na Panginoon, patawarin mo ako. Tinatanggap kita bilang aking Diyos, tagapagligtas at hari ng aking buhay. Iligtas mo ako, maging ang aking mga mahal sa buhay. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Ipanalangin natin ang ating mahal na bisita, Opo Dakilang Ama. Sa unang panalangin pa rin po ng aming beloved honorable pastor, narito po ang isang kaluluwa, tinanggap ka, patawarin mo siya. Isulat mo ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay sa langit. Gawin mo siyang tunay mong anak at tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Ito ang aming samot na langin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tinanggap mo na kapatid ang mahal na Panginoon. Magpatuloy ka, dumalo ka. Isagawa mo ang 4 na reglamento, ang bautismo sa tubig sa pangalan ng Jesus para lubos kang pagpalain ng ating mahal na Panginoon. Tayo po sama-samang manalangin sa ating pong mga pangangailangan sa Diyos, mga minamahal. Habang ang iba sa atin patuloy na nadarama ang presensya ng mahal na Panginoon. Patuloy mo sambitin sa iyong labi ang iyong mga kahilingan. Patuloy mong ipadama sa mahal na Panginoon. Na sa kabila ng ating mga nararanasan, nandyan pa rin ang ating pananampalataya sa Kanya. Mahal na Panginoon, mahirap man sambitin sa aming labi na iniibig ka. Patuloy kaming maglilingkod sa iyo at papahalagahan ang kaligtasang ibinigay mo. Mahal na Panginoon, ang ibigin namin ang aming sarili, ang aming kapwa. Patuloy kaming humihingi ng kalakasan, mahal na Panginoon. Tulungan mo kami na makapagpatuloy sa paglilingkod namin sa iyo. Anumang problema mayroon, bigyan mo ito ng kalutasan. Anumang karamdaman, bigyan mo ng kagalingan. Alimin mo ang nasa kalungkutan, mahal na Panginoon. Palakasin mo kami sa mga sandali ng panghihina at panlulupaypay. Tulungan mo kami, 10 ng aming mga mahal sa buhay. Abutin mo ng iyong mapagpalang kamay. Ito ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Ating i-cast out mga minamalang mga problema, kabigatan, suliranin. Habang nakapatong ang ating kamay sa ating ulo, mga minamahal. Hallelujah, hindi nagkulang mga minamalang prayer ng ating minamahal na mga magulang sa mahal na Panginoon. Hanggang sa ngayon, mga minamahal, iniwan nila ang kapangyarihan ng kanilang panalangin sa mga anak ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus, sinasaway namin ang lahat ng uri ng karamdaman mula ulo hanggang talampakan. Lumayas, matunaw ka sa pangalan ni Jesus. Be healed in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Problem be solved in the mighty name of Jesus. Cast out, cast out, cast out, cast out. Doubts and unbelief, cast out in Jesus' name. Vices began poverty, cast out, cast out, cast out. Sicknesses and diseases, cast out in Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Glory to Jesus. Thank you so much. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Mga minamahal, tayo po ay sumigaw ng hallelujah, praise the Lord. Galing sa puso, mga minamahal. Isigaw natin sa mahal na Panginoon ang tinig ng pagtatagumpay. Hallelujah! 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 Praise God! Praise the Lord! Glory to Jesus! Purihin ang ating napakabait na Diyos, mga minamahal. Salamat muli sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat tayo pinakapag